Piliin lagi ang tama. Ito ang madalas na tinuturo sa atin mula sa bahay hanggang sa eskwela. Lagi mong piliin kung ano ang tama kahit mahirap pa. Ikaw, paano kung hindi mo kayang mabuhay ng tama? Tama, kaya mo bang maging tama? Kaya mo bang mamuhay na puro tama ang ginagawa? Sa mundo kung saan ay napapaligiran na tayo ng tukso para gumawa ng kasamaan, kaya mo bang lumihis para pumunta sa direksyon ng tama? Totoong mahirap gumawa ng tama at puno ng moral, lalo na kung kinakailangan mong gumawa ng bagay na labag sa batas ng tama. Totoong kapag ikaw na ang nasa sitwasyon kung saan ay kailangan mong piliing iisantabi ang pagiging tama dahil mas kailangan ang iyong sitwasyon na maging mali. Ang ating kwentong papakinggan ngayong araw ay kwento ng dalawang taong gumawa ng mali, hindi dahil gusto nila, kundi kailangan. Gumawa silang pareho ng mali para patuloy silang huminga at mabuhay. Alamin natin ang kwento ng mag-asawang Roslyn at Jimbo sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, kapag kumakalam na ang sikmura, matatanggihan mo bang gumawa ng tama para may makain ka? Nakaharap ako noon sa kwardong salamin. Pinagmamasdan ko ang aking sarili. Kakatapos ko lang umiyak noon dahil hindi ko tanggap ang sitwasyon. Ang sitwasyon namin ng aking asawang si Jimbo. Pinagmasdan kong mabuti ang hindi maayos na kolorete ko sa mukha. Si Jimbo ang nagpahid noon sa akin dahil yun daw ang nakikita niyang nasa mukha ng mga kakilala niya. Wala akong alam sa pag-aayos noon, Papa Dudut. Hindi ako mahilig kailanman na paglaruan ang kolorete sa aking mukha. Ngayon lang dahil kailangan. Nang titigan ko ang aking refleksyon sa salamin ay muli na namang namuo ang mga luha sa aking naniningkit na mga mata. Napansin niyo ni Jimbo kaya naman agad nitong inabutan ng tissue para maagapan ang luhang gusto nang pumatak sa aking mga mata. Maubos na ang tissue na binili ni Jimbo. Halos maubos na rin ang aking kolorete sa mukha. Kaya naman nang matapos akong magpahid ng tissue sa mukha, agad dinampot ni Jimbo ang lipstick para ipahid muli sa aking labing nanginginig. Pinatahan ako ni Jimbo at kailangan na kasi niya yon na maglagay ng eyeshadow sa aking talukap. Hindi niya raw ito mailalagay ng maayos kung patuloy ako sa pagluha. Pinilit kong huwag umiyak. Pinilit kong isipin ang masasaya kong araw. Mga araw na wala pa ako sa sitwasyong yon. Yung mga araw na bata pa lamang ako at kasama pa ang mga magulang ko. Yung mga araw na ang tanging iniisip ko ay kung sino ang makakalaro ko kinabukasan. Hindi ang sitwasyon na yon. Hinding-hindi ang sitwasyon na yon. Minulat ko ang aking mga mata. Sa wakas ay hindi na ako tinablan ng luha. Pinagmasdan kong muli ang aking mukha. Napakapal ni Jimbo ang kolorete sa aking mukha. Hindi pantay-pantay ang mga kulay. Hindi nagmamatch ang mga pinaghalo-halo niyang kulay. Gusto ko namang umiyak dahil naaawa ko sa aking sarili dahil sa nakita kong itsura ko sa salamin. Pero nang napansin niyo ni Jimbo ay muli na naman niya akong pinatigil. Huwag daw akong iiyak, huwag na huwag. Jimbo, parang di ko kayang ituloy ito. Roslyn naman, andito na tayo eh. Baka may iba pang paraan. Ibang paraan para mabuhay? Oo, alam kong meron pang… Wala nang ibang paraan. Hindi tayo nakapagtapos ng pag-aaral. Marunong lang tayong bumasa at sumulat. Alam nating di sapat yon para tanggapin tayong pareho sa mga trabahong gusto natin. Baka naman kailangan lang nating sumugal sa buhay. At sumusugal naman tayo ah.
Pero sa ganitong paraan, sa paraang… Pagbebenta ng katawan? Pamumokpok? Pakikipagsiping sa iba't ibang lalaki, bata man o may edad? Ay, ito lang ang alam nating paraan. Dito lang tayo pwedeng mabuhay. Dito lang ang alam kong paraan para mabuhay tayo. Hindi ko kaya kung ganito lang ang gagawin natin. Ayokong masanay na kung sino-sinong lalaki ang gumagalaw sa katawan ko. Ayokong kung kani-kaninong lalaki ang matitikman kong laway gabi-gabi. Ayokong masanay na kamuhian ang katawan ko dahil kung sino-sinong lalaki ang humahawak dito. Ayokong masanay na isang araw di ko na kayang sumiping sa'yo dahil diring-diri na ako sa sarili ko. Sa tingin mo ba ako gusto ko to? Akala mo ba sa tuwing pinipikit ko ang mga mata ko, sa tuwing iniisip ko na may kasiping kang ibang lalaki natutuwa ako? Hindi. Hindi kahit kailan. Pero kailangan nating gawin to. Hindi dahil gusto natin, kundi dahil kailangan natin. Jimbo! Kailangan natin bayaran ng upa natin sa bahay. Kailangan natin magbayad ng kuryente at tubig. Kailangan natin makabili ng pagkain. Kailangan nating mabuhay, Roslyn. Kailangan natin. Wala na ba talaga tayong ibang paraan para mabuhay? Alam kong meron pa. Pwede tayong bumalik sa mga dati nating trabaho. Baka tanggapin nila uli tayo at… Hindi na nila tayo tatanggapin, di ba? Dahil sabi nga nila, bobo tayo, na wala tayong alam. Ang hirap daw umintindi ng utak natin. Mas maliit pa raw sa butil ng bigas sa mga kokote natin. Ay, oo, meron pa naman tayong pwedeng trabaho mapasukan pero di pa ngayon. Kailangan muna nating mahasa at maging matapang. Sa ngayon, ganito muna. Maging isang babaeng bayaran ka at… Ikaw naman ang bubugaw sa babaeng bayaran na tulad ko. Ay, suotin mo na tong high heels mo. Tara na, para makakuha ka ng una mong customer. Dieciocho lamang kaming pareho ni Jimbo noon nang pasukin namin ang mundo ng pagpo-prostitute. Naaalala ko pa ang kaba at diri sa aking katawan nang tikman ako ng unang customer ko na halos mas matanda pa sa tatay ko. Unang kita ko 1,000. Pareho na kaming masaya noon ni Jimbo dahil sa wakas ay nairaos na namin ang gabing yon. Kumain pa kami noon ng pare sa gilid ng motel kung saan ko nakasiping ang unang customer ko. Pareho kaming gutom na gutom noon ni Jimbo. Buong magdamag kaming hindi kumain dahil sa kaba sa unang gabi ng aking pagpoprosti. Habang kumakain nga ay pinakwento pa sa akin ni Jimbo kung ano ang ginawa ng customer sa akin. Panay lang ang tango nito sa aking mga sinasabi. Kunwari ay masaya siya dahil nairaos ko ang gabing yon. Pero kitang kita naman na nasaktan siya dahil may ibang lalaking nakagalaw sa akin bukod sa kanya. High school pa lamang kami ni Jimbo nang nagkakilala kami. Pareho kaming nasa mababang section noon dahil sabi ng mga teacher namin ay may kahinaan ng ulo namin. Magkatabi kami noon sa klase. Parehas kaming nasa harapan. Bukod kasi sa kailangan naming matutukan ng aming advisor ay pareho ring kaming maliit. Kaya nga tampulang kami ng tukso dati. Bagay daw kami mga kinulang sa height. Mula noon ay lagi na kaming magkasama. Wala rin kasing ibang gusto makipagkaibigan sa amin. Ayos lang naman yon, masaya naman kaming pareho na kami lang. Nagkagustuhan kami at sa huli ay naging kami na. Masayang masaya ako noon sa piling niya at ganon din siya. Wala na kaming pakialam sa iba. Basta't magkasama kaming dalawa. 1 buwan bago ang graduation namin, kapwa kami 16. Bigla naming naisip na magtanan na lamang. Mula kasi noong nalaman ng mga magulang namin na magkarelasyon kami ay naging tutol na sila. Naging tutol sila hindi dahil sa mga bata pa kami, kundi dahil iniisip nilang dahil pareho mahina ang aming mga kokote ay hindi kami mabubuhay pareho kung kami ang magkatuluyan. Gusto naming patunayan na mali sila. Kaya namin nagawang magtanan. Lumayo kami sa aming maliit na lugar. Pinili naming magsama sa isang maliit na kwarto na inuupahan naming pareho.
Sa papag kami natutulog noon. Wala rin kaming mesa. Tanging mga gamit lang na nadala at nakuha namin mula sa aming mga bahay ay banig, takore, kaldero, 2 kutsara, 2 plato, 2 baso at mga damit namin. Mahirap na magsimula sa ganitong sitwasyon. Pero lahat ay kakayanin namin basta't magkasama kami ni Jimbo. Hindi na kami hinanapan ng aming mga magulang. Wala naman talaga silang pakialam sa amin. Ayos lang naging barker ng tricycle si Jimbo. Ako naman ay tagabantay ng isang tindahan malapit sa bus terminal. Parehong maliit ang kita at kadalasan ay kulang pa. Pero pareho naming kinaya noon dahil wala namang kaming ibang choice. Nagdalawang trabaho si Jimbo. Bukod sa kanyang pagiging barker, naging taga-deliver din ito sa isang laundry shop. Napakasipag ni Jimbo. Kaya naman kahit mahirap noon ay pinilit ko itong kayanin at ang importante, kami ang magkapiling. Gising ka pa ba? Sa tigas ng papag natin, sa tingin mo makakatulog ako agad? Alam mo, yung ganyang mga biro mo, minsan naiisip ko parang ayaw mo na sa sitwasyon natin. Ayoko nga tong sitwasyon natin. Yun naman pala eh. Kung ayaw mo tong sitwasyon natin, edi iwan mo na ako. Oh, tingnan mo tong babaeng to. Nagtampo agad. Di mo pa kasi ako pinapatapos, nagagalit ka na agad. Bakit? Ano ba kasing idadagdag mo ron? Ayoko tong sitwasyon natin. Pero hindi ibig sabihin aayawan na kita. Hindi ibig sabihin, hindi ko na to kakayanin pa. O ano nga? Kakayanin ko to ngayon para sa atin. At kakayanin ko pa sa mga susunod para makaalis na tayo sa pangit na sitwasyon na to. Alam ko namang ayaw mo rin to eh. Talaga? Sino bang gustong matulog na banigang kama? Sino bang gustong matulog na bagang unan? At basang tuwalya ang kumot. Sino bang gustong tumira sa maliit na kwarto na to na talo pa ang kwadra ng baboy sa liit? Tapos, oras-oras naaamoy natin yung kanal dyan sa labas dahil puro butas ang bintana at ibang parte ng bahay na to. Alam ko, minsan sinubukan tayong nakawan eh. Pero umuwi silang dismayado. Paano ba naman kasi? Takuri lang ang kayamanan natin. Isama mo pa yung kaldero natin, uy. Ay, sino ba naman kasing may gustong matulog na lang kapag kumakalam na ang sikmura? Walang kahit sinong gustong matulog na natatakam sa pagkaing nadaanan kanina. Walang gustong mamuhay ng ganito kahirap. Isang kahig, isang tuka. Hindi forever ganito ang buhay natin. Aahon tayo. Pero hiling ko lang sana sa'yo na sa ngayon, Ano yon? kung pwedeng wag kang maubusan sa akin ng pasensya habang sinusubukan kong iahon tayo sa hirap. Sabay nating iaahon ng sarili natin sa hirap. Hindi naging madali ang buhay namin noon. Lagi kaming kapos at halos lahat ng kinikita namin ay napupunta lang sa bayad sa bahay. Kahit ako ay nagdalawang trabaho na rin. Tuwing araw ng Sabado at Linggo, imbes na day off ko ay nagbabantay ako ng 2 bata sa kapitbahay namin. Habang nasa trabaho ang mga magulang nila, ay ako ang nagiging yaya nila. Wala na nga kaming oras noon ni Jimbo para magkasama. Puro kami trabaho noon dahil kailangan naming mabuhay. Pangako na lang namin sa isa't isa na balang araw ay magiging ayos din ang lahat. Sinubukan naman naming maging positibo sa araw-araw, pero parang hindi na kami natapos sa pagsubok at paghihirap. Mabilis na lumipas ang mga araw. Pareho na kaming nadagdagan ng 2 taon sa edad namin. Akala namin noon ay magiging maayos na ang lahat pero hindi pa pala. Isang araw ay natanggal ako sa trabaho dahil may gustong ipalit sa akin na mas mabilis daw gumalaw at mag-isip. Wala akong nagawa noon kundi ang umalis. Si Jimbo naman makalipas lamang ng 1 buwan after kong matanggal sa trabaho. Siya naman ang sumunod.
Hindi na raw kailangan ng barker ng mga nagtatricycle. Tapos, sumunod naman ay tinanggal siyang taga-deliver sa laundry shop. Lampa daw kasi ito at mahinang makapick up ng utos. Naisip namin noon na paano na kami. Mabubuhay pa ba kami? At dahil nga sa pareho kami noon na nawalan ng trabaho, ay pareho kaming nag-iisip ng hindi magandang trabaho na pwedeng pasukin. Naisip namin maging snatcher, scammer o kaya ay akyat bahay. Papadudot sobrang naging desperado na kami, may mailagay lang kaming pagkain sa sikmura namin. Hindi po kami masamang mga tao pero sa panahon kasi ng pangangailangan, kahit sino naman ay makakaisip ng ganito. Nilista namin lahat ng pwedeng pasuking trabaho. Yung mga trabahong pasok sa realidad naming pareho. Pwedeng tagahugas ng plato, serbidor o sa karinderya o kaya ay tagabuhat ng paninda sa talipapa. Yan po ang naisip namin noon ni Jimbo. Hanggang sa bigla kong natahimik nang sabihin ni Jimbo na gusto niyang maging prostitute ako. Maging isang pokpok daw, Papadudot. Hindi ko pa alam ang sasabihin noon. Pero sinubukan niya akong kumbinsihin na ito ang pinakamadaling paraan para magkapera. Wala daw kaming maagrabyadong ibang tao hindi tulad ng iniisip naming pagnanakaw. Hindi naman ako direktang pumayag sa suhestyon ni Jimbo na maging babaeng bayaran ako. Alam ko din na naramdaman niya na hindi ako payag. Kaya naman sa mga sumunod na gabi ay tumambay kami noong pareho sa mga lugar kung saan ay laganap ang pagbebenta ng katawan. Iba't ibang mga klase ng mga babaeng prostitute ang nakita namin noon. Mga bata at may edad. Makakapal ang makeup at yung iba ay mapuputla. Maiiksi at makikinang ang kanilang suot. Ang mga kuko, kahit na madilim, alam mong matingkad na kulay ang ginamit. Magkakaiba man sila pero iisa ang trabaho nila. Mga prostitute, mga babaeng ginagamit ang katawan para magkapera at yun ang gustong gawin ni Jimbo sa akin. Ilang gabi kaming pabalik-balik noon para obserbahan kung ano ang ginagawa nila. Bukod sa mga prosti, may mga kasama rin sila. Yun yung mga bugaw nila. Sila raw madalas ang nangungumbinse sa mga dumaraang lalaki na patulan ang prosti na hawak nila. Kung ano-anong klasing pagbebenta ang ginagawa nila. May kama at mabayaran lang ang mga babaeng ito. Sa gabi-gabing pag-oobserba namin ni Jimbo ay nakita namin kung gaano karaming mga lalaki ang naghahanap ng panandaliang aliw sa piling ng mga prosti na ito. Tama nga si Jimbo. Hanggat may mga lalaking ganito, kikita lahat ng prosti sa paligid naming yon. Payag ka na ha? Oo, pero… Dapat oo lang ang sagot, wala nang pero. Masisisi mo ba ako kung matakot ako? Alam ko naman yan. Kaya nga sasamahan kita eh. Sasamahan mo ko habang binibenta mo ko, syempre. Pero kapag nasa motel na ba, sasama ka pa rin hanggang kwarto? Syempre hindi na no. Kaya nga ako natatakot kasi wala ka na nun eh. Pwede naman ako sumama sa motel. Kaya lang hanggang sa baba lang ako. Hihintayin ko kayo hanggang matapos. 3 oras lang naman kayo eh. Pero paano kung gusto niyang mas mahaba pa ang oras kaysa ron? Oh, edi padadagdag tayo ng bahid sa kanya. Kumbaga, OT mo yun. Ito naman ginagawa mong biro ang lahat. Kung hindi ako magbibiro, baka maiyak lang ako. Ayaw mo ba tong gagawin natin? Pwede pa naman tayong umatras kung sakali. Wala na nga atras. Andito na tayo eh. Ituloy na natin. Kakayanin ba natin? Hindi ko alam. Kailangan nating masubukan para malaman natin. Hanggang kailan natin gagawin to? Mag-iipon lang tayo. Pagkatapos nun, pwede tayong gumawa ng sarili nating tindahan. Kahit maliit lang. Tapos baka makabili rin ako ng motor. Gawin nating tricycle. Eh di may kabuhayan na tayo. Tapos titigil na ako sa pamumokpok. Hindi na kita papayagang bumalik pa sa pagiging pokpok.
Ay, ilang taon kaya natin to gagawin? Saka paano kung mabuntis ako? Mga hanggang anong oras lang ako magpo-prosty at… Yang mga tanong na yan, pwede pang masagot kapag tumagal na. Sa ngayon, maliliit na plano lang munang gawin natin ha. Tulad ng isusuot mong damit, yung makeup na gagamitin mo, kung itatali mo ba o ilulugay mo ang buhok mo. Mga ganyang plano lang muna. Wag muna yung mga sinabi mo. Kasi kahit ako, wala ako maisasagot pa dyan. Ayos ba? Ay, gusto ko pula. Pula ang ano? Pula ang mga idadamit ko pag nagsimula na tayo. Mas lumalabas ang kulay ko sa pula. Pati lipstick? Pati heels. Mahal kita. Mas mahal kita. Pinagpraktisan muna namin ng isang gabi. Tumambay kami kung saan nandoon ang mga posible kong makasama na prosti. Hindi pa ako nakakapagsuot ng mga plinano naming isuot ko dahil hindi pa kami nakakabili. Kailangan naming unahin kasi ang pagkain kesa sa mga yon. Ang sabi naman ni Jimbo, kung totoong hayok ang isang lalaki kahit anong suot ko ay kukunin niya ako. Pero hindi kasi ganoon ang nangyari, Papa Dudut. Nilamok lang kami sa kakahintay noon ng magiging customer ko pero wala eh. May mga dumadaan naman at tinitingnan ako. Yon ang masakit. Tinignan lang ako at base sa mukha nila ay mukhang hindi naman nila ako nagustuhan. Umuwi kaming pagod mula sa pagkakatayo ng ilang oras. Umuwi kaming walang bitbit kundi ang pabagsak naming mga balikat. Nga kami noon. Walang lalaking gustong ikama ako ng gabing yon. Bago matulog sinabi ko kay Jimbo na mangutang na lamang kami para makabili ng mga katulad na suot ng mga prosti na nakasama namin. Tumango siya at inaya na akong magpahinga na. Nangutang kami para ipangbili ng mga idadamit ko at makeup. Sa Divisoria kami namili dahil mura doon. Bumili lang kami ng 3 maiksi at hapit na bestida. Magkakaibang design pero lahat kulay pula. Gusto ko noon na mamukod tangi sa lahat ng mga kasabayan kong prosti. Sinisiguro ko noon na ako ang pipiliin ng mga magiging parokyano ko. Gusto ko noon na ako ang piliin at balik-balikan dahil ako yung maganda. Ako yung magaling. Isang mataas na ditakong na sapatos ang napili ko noon. Iingatan ko na lang para hindi masira. Yun ang sinabi ko kay Jimbo. Pati makeup doon na rin kami nakabili. Mga mumurahin lang. Kahit nakakatakot ipahid sa mukha ay sumugal pa rin kami. Yun lang naman kasi ang kaya ng perang hawak namin noon. Magiging maarte pa ba kami? O ayan, makeup lang pala ang kailangan eh. Ang bastos mo! Pero totoo nga, makeup lang talaga ang kailangan ko. Bebenta ka niyan mamayang gabi. Pipilahan na ba ako nito? Aba, sa ganda mong yan, baka pati ako pumila. Pumila ka, pero magbabayad ka kung gusto mo kung matikman. So, sa bawat tikim ko sa'yo, kailangan kitang bayaran? Pera-pera lang kasi yan. Ay, ano ba? Huwag ka ka dito. ngumiti dyan. Ay, namiss ko yung ganyan tawa mo. Di na ba ako tumatawa talaga? Mula nung pareho tayong nawala ng trabaho, wala na rin yung tawa mo eh. Masisisi mo ba ako? Kahit ikaw din naman. Tumatawa kaya ako, no? Tumatawa ka pero pilit. At least, sinusubukan kong maging masaya. Eh ang hirap naman kasing piliting maging masaya sa sitwasyon natin noon. Dati kasi yon. Ngayong may nahanap na tayong trabaho, di na tayo malulungkot. Bigla akong kinabahan. Oh, bakit naman? Paano kung di pa rin ako piliin ngayong gabi? Eh di akong pipili sa'yo. Pero utang muna ang bayad ah. Ito talaga, nakakainis ka. Pero seryoso nga. Pilitin natin kayanin ngayong gabi ha? Pwede bang bukas na lang ng gabi? Oh, bakit? Gusto ko lang sana ngayon makasama ka bago ko ibenta ang katawan ko sa iba. Pinapalungkot mo ako sa sinasabi mo.
Ito ang realidad natin, malungkot. Pero di naman ibig sabihin nun aatras na tayo sa mga pagsubok. Pasensya ka na kung umabot tayo sa ganito. Ay, ayoko nang marinig yan uli ha. Ayokong pagsisihan tong desisyon natin. Please. Punong-puno ng kaba ang dibdib ko nang sumapit ang gabi kung kailan may pumayag ng maikama ako. Kitang-kita ko noon na nabahala rin si Jimbo pero pinilit nitong magpakatatag para hindi rin ako panghinaan ng loob. Sumakay kami ng taxi noon kasama ang lalaking pumick up sa akin. Pumayag ang lalaking yon na sumama si Jimbo dahil akala nito ay kapatid ko lang siya. Isang kapatid na binubugaw ako. Sinabi ni Jimbo na kailangan ko ng kasabay pa uwi. Kaya naman hihintay na lang daw kami nito hanggang sa matapos kami. Pumayag muli ang lalaki. Basta hanggang sa labas lang siya ng motel. Pumayag din si Jimbo. Bago kami pumasok sa motel ay binalikan ko ng tingin si Jimbo. Nakita kong masama ang loob nito. Gusto ko nang umatras noon pero sumenya siya na pumasok na ako. Wala na akong nagawa at nang makapasok na kami ng kwarto doon na nagsimula ang pagiging prosti ko. Mula noong naging prosti ako papadudot, lagi na akong dinadalaw ng mga masasamang panaginip. Mga panaginip kung saan laman ito ang mga lalaking nakasama ko. Mula sa mga matatanda hanggang sa mga sadista. Oo papadudot, naranasan ko na magkaroon ng customer na mas naliligayahan habang sinasaktan ako. Isang bagay na hindi ko nasabi kay Jimbo. Tinago ko ang mga pasa at sugat. Ayokong isumbong ang mga ginawa sa akin habang nakakulong kami sa isang kwarto. Dahil kapag ginawa ko yun ay malamang ay papahintuin ako ni Jimbo sa trabahong ito. Paano na kami mabubuhay kung mangyayari yon? Ito ang paulit-ulit ko noon na iniisip sa tuwing dinadalaw ako ng masasamang panaginip. Lumipas ang mga araw. Nasanay na ako sa ganitong kalakaran namin ni Jimbo. Siya ang bugaw, ako naman ang pokpok. Malaki na rin ang naging kitaan namin noon. Kilala na rin ako. Isa na ako sa mga pinakamabentang prosti noon. Wala pa rin kaming naging ipon kahit sabihing naging malakas ako sa kalakarang ito. Paano ba naman kasi mas inuuna namin ang mga luho? Hindi nyo naman siguro kami masisisi kung ganito ang ginawa namin. Bumili kami ng TV, sofa, second-hand na ref at iba pang gamit na wala kami ng panahong sobrang hirap namin. Sabi kasi namin malakas pa naman kami. Pareho lang kaming 25 anyos noon. Kaya kakayanin pa namin. Halos inaraw-araw din namin ng fast food. Nakabili na rin ako ng mga damit na gusto ko at hindi lang para sa trabaho ko. Ganon din si Jimbo. Kaya ayan, wala kaming naipon para sa plano naming tindahan o tricycle. Pero naisip namin na may iba pang araw para makapag-ipon. Ayos sana ang lahat papadudot. Pero isang araw ay nakatanggap kami ng balita. Buntis ako. Alam kong si Jimbo ang ama kahit naman kasi nagpapagalaw ako noon sa mga lalaki ay gumagamit naman kami ng proteksyon. Pero pag kami ni Jimbo ang nagsisiping ay hindi kami gumagamit noon. Plano naman naming magkaroon talaga ng anak pero hindi yon ang tamang panahon. Kalakasan pa kasi ng pagiging prosti ko noon, alangan namang tuloy pa rin ako sa pakikipagsiping sa ibang lalaki kahit bilog na ang tiyan ko, hindi ba? Sa kabukod doon, syempre wala pa kaming ipon noon. Ano ang ipangbubuhay namin, hindi ba? Sigurado ka ba talaga? Sigurado saan? Nabuntis ako o sa'yo ang dinadala ko? Sagutin mo pareho. Ay. Oo, sigurado akong buntis ako at oo, ikaw ang ama ng dinadala ko. Oh, saan ka pupunta? Di pa tayo tapos mag-usap?
Nakakainis lang kasi na pinagdududahan mo pang di sa'yo ang nasa tiyan ko. Samantalang ikaw lang naman ang pinapayagan kong sipingan ako nang walang kahit na anong proteksyon. Sorry, nabigla lang ako. Inatanong ko lang dahil syempre sa... Sa klase ng trabaho ko, no? Sa bagay, pwede naman kasing isa sa mga customer ko yung nakabuntis sa akin. Huwag ka namang sumagot ng ganyan. Hindi nakakatulong yan sa nangyayari sa atin ngayon. At di rin nakakatulong sa emosyon ko ang pagdududa mo sa pinagbubuntis ko. Kaya nga nagsasorry ako eh. Nabigla lang talaga ako. At ako ba, hindi? Sa tingin mo, gusto ko tong nangyari sa akin? Alam ko namang hindi. Wala sa plano itong nangyari. Ay, anong gagawin natin? Hindi ko alam. Ipapalaglag... Ang daming ibang plano, yan lang talaga ang naisip mo? Sarili mong anak to, Jimbo. Sorry. Tulungan mo rin kasi ako mag-isip ng gagawin. Hindi ko kayang ako lang ang nagpaplano. Dalawa tayo rito. Pwede ko namang ituloy to habang di pa halata ang tiyan ko. Mga hanggang ilang buwan. Depende. Kapag medyo lumaki na, ipapapatay ko na lang lagi ang ilaw para hindi halata ng customer ko. Eh kapag nahalata, Di sabihin busog lang ako. paano kung di maniwala? Di ko rin alam. Ang iniisip ko lang ngayon, habang di pa malaki ang tiyan ko, sisikapin ko makapag-ipon tayo. Para kapag nakapanganak na ako, babalik uli ako. Pero syempre, hindi ka naman agad-agad makakabalik. Sino mag-aalaga sa baby natin? Hindi naman pwedeng ako lang. At paano na yon? Syempre kailangan kitang samahan para mabenta ka ng maayos. At para safe ka. Ano ngang gagawin natin? Ay, hihinto ka sa pagpaprosti. At hahayaan nating mamatay tayong pamilya sa gutom, ganun ba? Ako ang papalit sa'yo. Ikaw ang magbubuntis para sa akin? Gandahan mo naman ang plano mo. Ako ang magiging prosti. Hindi ako nakaimik noon. Inisa-isa ni Jimbo ang plano niya. Habang maliit pa raw ang tiyan ko, ako raw ang magiging bugaw niya. Doon kami sa kabila. Doon siya magpuprosti sa mga bakla at matatandang babae. Tinatanong ko kung sigurado ba siya. Tumango lang siya kahit alanganin. Alam ko kung bakit, dahil hindi niya gusto ang plano naming yon, pero wala na kaming ibang choice, Papa Dudut. Kailangan naming mabuhay pareho. Kailangan naming isipin ang kapakanan ng aming magiging anak noon. Ilang ulit ko siyang tinanong noon kung siguradong sigurado na siya. Tango lang siya ng tango. Hinawakan ko noon ang kamay at sinabing kaya na ba niyang talikuran ang nakaraan niya. At naging sagot niya ay susubukan daw niya. Papadudot, malaki ang naging trauma noon ni Jimbo sa mga bakla. Minsan kasi ay ginawan siya ng masama ng isang baklang kaibigan ng nanay niya. Inabuso ito ng sexual noong minsang iniwan siya ng kanyang ina isang beses sa baklang yon. Tinakot siyang wag itong magsusumbong kundi ay sisingilin ito ang utang ng kanyang ina sa kanya. Natakot si Jimbo. Alam niya kasi noon na walang pera ang mga magulang niya. Ayaw niyang maging dahilan noon kung bakit mas lalo silang mabaon sa hirap. Kaya naman tinikom nito ang kanyang bibig. Hindi ito nagsumbong kahit hanggang lumaki ito at nagkaisip. Kaya naman malaki ang naging trauma at galit nito sa mga bakla, pero kailangan na niya itong harapin dahil ito na ang kabuhayan namin. Pwede ka pang umatras kung di mo kaya. Wala nang atrasan to. Alam kong di biro ang pinagdaanan mo sa baklang yun dati. Kaya maiintindihan kita kung di mo natutuloy ito. Kailangan ko nang harapin ang takot ko. At malay mo, makatulong tong pakikipagsiping ko sa mga bakla para mawala na yung takot na yon. Paano kung yun pa ang maging dahilan para mas lalo kang matakot at magalit sa mga katulad nila? Hindi ko malalaman kung hindi ko susubukan. Saka huwag ka na mag-alala. Ilang taon na rin naman yung nakakaraan mula nung nangyari yon. At saka, hindi lang naman mga bakla ang pwede ko maging customer, di ba? May mga matandang babae pa. Papasa ka kaya sa kanila? Bakit? Wala ka bang tiwala sa karakas ng mister mo? Napa-oo nga kita dati, di ba? Tapos ngayon, nabuntis pa kita. Ikaw talaga, puro kakalokohan.
O na, sige na, ituloy na natin tong plano. Pero kailangan ipaghandaan natin to. Bakit kailangan pa maghanda? Kailangan ko bang magsuot ng maiksing bestida at heels? Huwag mo sabihin sa akin kailangan ko rin mag-makeup ha? Kailangan nating bumili ng medyo maayos na damit mo. Sobrang pangit na ba ng mga damit ko? Di naman, pero syempre dapat mas mukhang presentable ka at yummy! Okay, sige. At ano pa ba ang dapat gawin para maging yummy? Pabango! Kailangan mong magpabango. Sa tingin ko, kagigiliwan ka nila kapag mabango ka. Gusto yun ng mga babae, maniwala ka. Kapag yayakapin ka na, dapat masiguro mong mabango ka para maglaway sila. Eh bakit ikaw? Kahit di pa ako nagpapabango, naglalaway ka na. Gagong corny mo. Pag niyayakap mo nga ako, halos hindi ako humihinga eh. Ang antot mo. Maantot pala ha? Teka nga, hindi ka nga dito. Ano ba? Bango-bango. Jimbo, mainit ang anak natin sa tiyan ko. Hindi yan. Tulog pa yan. Hindi ka na. Hindi naman naging mahirap ibugaw si Jimbo noon. May itsura ito na gustong-gusto ng mga bakla at matatandang babae. Kaya naman unang gabi pa lang ay tiba-tiba na ito. Sabi ko nga hindi ko na kailangan maging bugaw sa kanya. Kayang-kaya na niyang ibenta ang sarili niya. Pero sabi niya samahan ko pa rin daw siya para may lakas pa rin siya ng loob. Sa akin daw siya kukuha ng lakas ng loob. Kaya naman sinamahan ko pa rin siya kahit hanggang pagpasok ng motel. Madali lang na nauuto ni Jimbo ang mga customer niya na kuhanan din ito ako ng isang kwarto para doon maghintay. Sinabi niya kasi noon na buntis ako. Sinabi rin niya na kapatid niya ako at isang single mom. Madalas ay naaawa na lang ang mga customer niya kaya puapayag ang mga ito noon para pagbigyan ng request ni Jimbo. Madalas ay pinagsisisihan ko na pumayag ang mga customer niyang kumuha ng isang kwarto para sa akin para paghintayan ko sa kanya. Dahil madalas ay magkadikit na kwarto ang kinukuha nila. Isa para sa kanila at isa para sa akin. Madalas din na manipis ang dingding kaya naman dinig ko ang halinghing na ginagawa noon ng mga nakakasiping niya. Nakakadurog pala. Pero dapat akong masanay dahil eto na ang buhay namin. Mabilis na lumipas ang panahon. Nakapanganak na ako at sinabi ko kay Jimbo na handa na akong bumalik sa pagtatrabaho. Pero tumanggi ito. Sinabi niya na magbantay na lang daw ako sa anak namin. Mas magandang ako ang kasama lagi ng baby namin. Kaya naman daw niyang buhayin kami sa pagpuprosti niya. Sabi din niya sanay na siya sa ganong gawain. Medyo napamukha pa nga nito na mas malaki ang kinikita niya kesa sa akin noon. Natahimik na lamang ako. Alam ko namang hindi niya balak akong saktan sa mga salitang yon. Para hindi na lang lumaki pa ang issue ay tumahimik na lamang ako. Totoo naman ang sinasabi niya, Papa Dudut. Malaki nga talaga ang kinikita noon ni Jimbo. Pero kapalit noon ay hindi niya madalas na pag-uwi sa bahay. Ako lang lagi ang kasama ng baby namin. Hindi rin ako makatulog noon kakaisip kung kumusta na ba siya. Kung ayos lang ba siya. Ano na kaya ang ginagawa niya? Tapos na ba sila? Yan ang mga madalas kong tanong noon pero hindi ko magawang sabihin sa kanya dahil ayokong mag-away kami noon. Oh, bakit gising ka pa? Gabing-gabi na. Kakapatulog ko lang kasi sa anak natin. Nagising kasi bigla nung may dumaang truck sa labas. Nakakaawa naman si baby. Di na halos nagtutuloy-tuloy ang tulog dahil sa ingay sa labas. Eh wala naman kasi tayong magagawa, tapat tayo ng kalsada eh. Hayaan mo. Kapag nakaipon pa ako, lilipat tayo ng matitirhan. Yung maayos na. Matutuloy na rin ba natin ang plano nating tindahan at tricycle? Pwede bang kalimutan na muna natin pansamantala yung plano na yan? Kumpara kasi sa kinikita ko ngayon, walang-wala yung tindahan at tricycle kung sakali. Pero di ba yun naman ang unang plano natin? May mga plano talaga na hindi natutupad.
Pero di naman ibig sabihin nun tapos na ang lahat. Para kasing ayaw mo nang tumigil dyan sa pamumokpok mo eh. Kala ko ba sandaling panahon lang natin to gagawin? Baka mamaya high school na tong anak natin eh, pokpok ka pa rin. Kaya nga, may naisip akong plano eh. Pababalikin mo na ba ako sa pagpaprosti? Napag-usapan na natin yan. Di ba sabi ko hindi na? Ay, ano ba yung plano mo? May isang matandang babae. May kaya. Retired na. Gusto niyang ibahay ako. Pumayag ka ba? Hindi pa. Hindi pa? Ibig sabihin may plano kang pumayag? Magandang oportunidad kasi to para gumanda ang buhay natin. Kapag ando na ako, tuloy-tuloy na ang pagpapadala ko sa inyo ng pera. Alam ba niya na may pamilya ka? Ang sinabi ko hiwalay ako sa asawa. Ano? Makinig ka. Sinabi ko rin na may anak tayo at kailangan ko pa rin kayong sustentuhan. At pumayag siya na tulungan din kayo. Mabait siya. Magugustuhan mo siya. Paano ko siya magugustuhan kung aagawin ka naman niya sa akin? Hindi niya ako inaagaw sa'yo. Naghahati lang kayo sa akin. Huwag ka namang madamot. Hindi ito ang oras para magbiro. Pag-isipan mo to ng mabuti. Maganda to para sa atin. Hindi ko na kailangan mamukpok gabi-gabi. Kayong dalawa na lang makakita ng katawan ko. Ayaw mo ba nun? Uy, teka. Saan ka pupunta? Matutulog na. Isang beses akong kinumbinsi noon ni Jimbo na pumayag na. Pinakitaan pa niya ako ng computation kung magkano ang maibibigay niyang pera sa akin. Sinabi rin ito sa akin na pwede naman daw siyang umuwi sa akin tuwing weekends. Payag naman daw yung matandang babaeng yon. Mas lalo akong nagalit sa kanya, Papa Dudut. Ang lagay parang ako pa ang kabit dito. Parang ako pa ang nanghihiram ng asawa. Halos inaraw-araw ako noon na kinukumbinsi ni Jimbo kahit na ilang beses ko na siyang tinanggihan. Kapag ganito na ang nangyayari noon ay magtatampo na ito. Hindi uuwi ng bahay at sigurado ako na kasama niya ang matandang babaeng yon na niyayaya siyang sumama sa kanya. Papadudot malalim ang dahilan ko kung bakit hindi ako makapayag-payag sa gustong mangyari ni Jimbo. Hindi ko kasi alam kung kaya niyang intindihin ang nakaraan ko. Noong bata pa lang kasi ako, Papadudot, saksi ako sa ginawang pag-iwan ni tatay kay nanay para sumama sa isang matandang byuda. Nung una, pinakilala lang ito bilang katrabaho ni tatay. Hindi naman nagduda noon ang nanay ko dahil malaki ang naging tiwala nito kay tatay. Pero isang malaking pagkakamali yon sa parte ni nanay. Dapat pala ay hindi siya nagtiwala noon kay tatay. Isang araw ay nagising na lamang ako sa kalagitnaan ng gabi. Nakita ko si tatay na iniimpake ang kanyang mga damit. Narinig ko rin si nanay na nagmamakaawang wag nang ituloy ang gusto niya. Hindi ko noon maintindihan kung ano ang gusto ni tatay. Nakinig pa ako noon. Nagtago ako sa isang lumang aparador na naghihiwalay sa aking kwarto at sa kwarto nila ni nanay. Nakita ko noon kung paanong tuloy-tuloy ang pag-iyak ni nanay. Habang si tatay naman ay blanko lang ang mukha niya. Nang matapos ayusin ni tatay ang gamit niya, lumabas ito ng kwarto. Nakita ako nito at pinagmasdan ng ilang saglit. Bilang isang bata ay hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng tingin na yon. At yon, Papadudot, ang huling beses na nakita ko si tatay. Nalaman ko na nakilive-in na si tatay sa matandang byuda na yon. Kaya ako nagalit dahil sa babaeng yon, wala na akong tatay. Dahil sa babaeng yon ay hindi na ako inalagaan pa ni nanay. Ito ang isang beses at pangyayari sa nakaraan ko kung bakit hindi ko noon magawang pumayag sa gusto ni Jimbo. Paano kung isang araw ay maisip nitong wag na akong balikan at piliin na lamang ang matandang babaeng yon? Iniisip ko pa lang ito noon ay sumasakit na ang dibdib ko. Hindi ko kaya na sa pangalawang pagkakataon ay maagawan ako.
Pero mukhang sinusubok talaga ako ng panahon noon. Isang araw ay biglang nagkasakit ng malala ang aming anak. Kinakailangan ng malaking halaga na pera. Nakita itong oportunidad ni Jimbo para mapapayag ako sa gusto niya. Bilang isang ina na nahihirapan noon na makita ang anak niya sa ganong sitwasyon, pikit mata akong pumayag. Agad-agad ay nagtungo si Jimbo sa matandang babaeng yon para humingi ng perang pangbayad sa ospital para sa anak namin. Bumalik si Jimbo at sinabing ako na muna ang bahala sa anak namin. Kailangan daw niyang mag-impake na para makalipat doon sa babaeng yon. Dahil yun na ang naging usapan nila. Wala na akong nagawa pa. Sa paglipas ng mga araw ay pinilit kong sanayin ang sarili kong hindi nakakasama si Jimbo. Tuwing Sabado at Linggo ay nasa bahay siya. Tuloy-tuloy din ang pagpapadala nito ng pera sa akin at tama nga siya. Di hamak na mas malaki ang kinikita niya sa babaeng yon kesa sa gabi-gabing pagpoprosti sa iba't ibang bakla at matandang babae. Kinakailangan kong tanggapin ang sitwasyon namin yon kahit masakit. Si Jimbo na ang nasusunod noon dahil siya ang nag-aangkat ng pera sa bahay. Kaya nga kahit yung hiramin ng anak namin para idala at ipakilala doon sa matandang babae na yon ay wala akong nagawa. Sinabi kasi ni Jimbo para raw mas maging magiliw yung matandang yon sa bata. Mas malaki daw ang ibibigay nito kung sakali na nagkatotoo naman. Dapat bang makontento ako sa ganon? Tinanong ko ang sarili ko. Wala akong naging sagot sa tanong kong yon dahil kahit kailan ay hindi ako makukontento na makihati sa asawa ko. Ang tuwing Sabado at Linggo na pag-uwi ni Jimbo sa bahay ay nabawasan. Naging Sabado na lamang at madalas hapon pa siya kung pumunta noon. Kalahating araw ko lang siyang nakakasama. Nakakasama ng loob pero ano pa bang magagawa ko, hindi ba? Pinilit kong tanggapin na ganon ang mga nangyayari. Ang iniisip ko na lamang noon ay hindi pa rin ito napapabayaan kaming mag-ina. Nagpapadala pa rin ito hanggang isang araw, pati ang perang pinapadala nito noon ay nabawasan na rin. Sinabi niya na malaki raw kasi ang ginastos ng matanda sa bahay. Nahihiya na raw kasi itong humingi ng humingi at naiintindihan ko naman. Pero papadudot ang hindi ko maintindihan noon ay yung isang araw ay bigla itong tumigil ng umuwi ng bahay. Mabuti naman sinagot mo ang tawag ko. Pasensya na ah. Naging busy kasi kami. Nang kabit mo? Huwag ka naman magsalita ng ganyan sa tao. Nakakahiya. Ang dami niyang tinutulong sa atin. Busy lang talaga eh. Mukhang sobrang busy nyo nga eh. Madalas out of town kayo. Buti pa siya nalalabas mo. Samantalang ako na asawa mo at nanay ng anak mo, di mo na madalaw kahit minsan. Marami lang din kasing ginagawa. Saka nakalimutan kong sabihin sa'yo na nakapasok na ako ng trabaho. Tinulungan niya ako para maging maintenance sa isang bangko. Kaya ngayon may rason ka na para di mo na kami dalawin ng anak mo? Ay, kailangan na talaga natin mag-usap. Mabuti naman at naisipan mong gawin yan. Kasi ang tagal-tagal ko nang gustong kausapin ka. Pero kasi, di ka nagpapakita kaya… Gusto ko na makipaghiwalay sa'yo. Anong? Bakit ka nakikipaghiwalay? Kasi ayoko na. Ano bang pinakain sa'yo ng babaeng yan para sarili mong pamilya iwan mo? Please, wag mo siyang idamay dito. At bakit hindi? Mula nung tumira ka dyan, mula nung nakilala mo yung matandang babae na yan, nagbago ka na. Sabihin mo na kung ano man ang gusto mong sabihin. Pero ayoko na talaga. Mahal mo pa rin ba ako? Ay, mahal ko na siya. Paano ako? Paano kami ng anak mo? Hindi nga ako sigurado kung anak ko talaga yan eh. Anong ibig mong sabihin? Malay ko ba kung anak yan ng customer mo nung pokpok ka pa? Kung magsalita ka, parang hindi kita nakaparehas ng trabaho. Nagbago na ako. Malay ko ba kung habang wala ako bumabalik ka sa pamumokpok mo? Iba ka rin! Iba ka rin talaga! Ang kapal ng mukha mo! Nakatikim ka lang ng pera, kala mo kung sino ka ng malinis? Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Basta ako, tapos na sa'yo.
Siguro 2 taon na rin mula nang iniwang kami ni Jimbo. Pero yung sakit tuwing binabalikan ko yon ay andito pa rin. Wala akong nagawa noon kundi ang palayain siya. Sa totoo lang ay ilang beses pa ako noon na sumubok na makipagbalikan sa kanya. Alang-alang sa anak namin. Pero maski ang anak namin ayaw na niyang makita pa. Talagang pinanindigan nito na hindi sa kanya ang anak namin. Sobrang sakit nun para sa akin, Papa Dudut. Masakit na nga na iniwan niya ako pero yung ipamukha sa akin na hindi siya ang tatay ng anak ko ay ibang usapan na yon. Lalo na noong ipinamukha niyang naging marumi akong babae dahil kung sino-sino raw ang nakakasiping ko noon. Kaya hindi ko raw siya masisisi kung isipin niyang hindi sa kanya ang anak ko. Oo, naging marumi ako noon. Oo, kung sino-sino ang nakakasiping ko noon. Pero hindi ba pareho naman namin yung ginusto? Bakit kung kailan nakakaahon na siya ay nilulubog na niya ako? Naging mahirap ang pag-move on sa isang relasyong akala mo ay forever na. Mas lalong naging mahirap ang lahat. Lalo't kailangan kong magpakatatag araw-araw para sa aking anak. Opo, aking anak. Kahit kailan ay hindi ko nasasabihing anak namin ito ni Jimbo. Sa akin na lang siya kung ayaw sa kanya ng ama niya. Kinakaya ko ang lahat, mabigyan lang siya ng pagmamahal na alam kong hindi niya nakuha at makukuha sa amang nagtakwil sa kanya. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kabarangay forever, Roslyn. Sana maging matatag ka, Roslyn, at sa lahat ng mga katulad mong iniwan at pinagdududahan. Maaring ngayon ay maging mahirap para sa iyong makita na may positibo pa sa lahat ng mga negatibong nangyari sa iyong nakaraan. Pero sana kapag pahilom na ang sugat mo, sana ay magawa mong magtiwala na ang mga sugat na yan ang dahilan para maalala mong minsan ay naging matapang ka. Minsan ay nakayanan mo ang lahat. Tanging hiling ko sa mga katulad mo, Roslyn, ay ang magpatawad. Sana magawa mong magpatawad kahit sa tingin mo ay hindi karapat-dapat sa pagpapatawad mo ang nakasakit sa iyo. Hindi mo man maibigay yan ngayon pero sana balang araw ay magawa mo. Kung kailan totoo at hinug na ang pagpapatawad mo. Maraming salamat sa paghatid mo ng iyong kwento na kinapulutan namin ng aral at sana ay magawa mong maayos ang iyong buhay na minsang sinira ng mga taong hindi marunong magmahal. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. 1 year bago naka-move on sa kanya. At kinailangan pa ng may makilala akong babae para makapag-move on. Actually, ang babae na ito ang dahilan kung bakit ako sumulat sa inyo sa ngayon. Papa Dudut. Her name is Jen. She's 26 years old at isa sa mga HR recruiters namin. I was actually the one who hired her. At noong in-interview ko pa lamang siya ay iba na kaagad ang dating niya sa akin. Kahit na aplikante siya at boss ako, tao lang naman ako. At normal lang naman na magkagusto at magka-crush. Pero dahil din bawal sa opisina ay hindi ko rin naman binalak na ligawan siya or anything. Isa pa ay may wild girl vibe siya simula pa lang. At ayoko ng sakit sa ulo at puso. Congratulations, Jen. Welcome to the company. Thank you, Sir Ernie. Call me Ernie na lang. First name basis naman tayo dito. By the way, Ernie, is my green hair okay? Or do I need to dye it back sa black? No, okay lang. As long as you come presentable to work, just like today. Ang cool nga ng buhok mo eh. Oh, okay. Here you go. Just sign here. Uy, ano nangyari sa braso mo? Wala. Okay ka lang ba, Jen? May problema ka ba? Do you need help? Okay lang. Ernie, I hope hindi naman ito makaapekto sa desisyon ninyo. Ginagawa ko lang naman ito kapag sobrang na-stress ako.
kumonsulta ka na ba sa doktor tungkol sa problema mo? Yes, nagpatingin na rin ako sa psychiatrist at may mga iniinom na akong meds. I'm sorry. Hindi ko naman ginusto maging ganito eh. Hindi mo kasalanan. Wala kang kasalanan. Ernie, I'm sorry. Pwede mo ba akong ihag? Okay, sure. Thank you. Madalang akong umiyak sa public. Palagi akong sa bahay lang umiiyak at doon nakahag ko yung teddy bear ko. Ewan ko ba, there's just something about you na pakiramdam ko safe ako mag-breakdown at magpakatotoo. Ernie, I really hope hindi to maka-apekto sa desisyon ninyo. Kailangan ko tong trabaho na to. Mahal din ang bayad ko sa mga sessions ko eh. Huwag kang mag-alala. Okay? Thank you. And sana, sikreto na lang natin to. Don't worry. Wala akong sasabihan na iba. Your secret is safe with me. Thank you, Ernie. Medyo caught off guard ako sa ginawa ni Jen. Kagaya nga ng sinabi ko, Papa Dudut, ay first impression ko pa lamang sa kanya. Wild girl na siya. Pero mukhang deeply troubled din. Nakakatakot siyang maging ka-close o kaibigan. But at the same time, noong nagpahag siya sa akin, ewan ko, parang nag-breakdown din yung walls ko. I felt needed. And it was a good feeling. Tapos, ang ganda pa niya. Pag uwi ko ng gabing yon, Papa Dudut, ay distracted na ako. Hindi na ako nakatulog kakaisip sa kanya. And I look forward na makita siyang muli. Pero at the same time, kinakabahan ako. First few days ni Jen sa office ay okay naman ang performance niya. Pero napapansin ko na yung mga babae sa office ay parang ilag sa kanya o binabox out siya. Siguro nga kasi ay ang lakas ng dating ni Jen. Baka nai-intimidate o nai-insecure. Yung mga lalaki naman sa amin ay kita ko na attracted din kay Jen. And one time, narinig ko yung mga boys sa pantry na nag-uusap. Alam ko nang si Jen ang topic nila. At hindi kagandahan ang mga sinasabi nila. They saw her as an easy girl and ako naman bilang isang boss din sa kumpanya, pinagsabihan ko sila na galangin naman nila yung babae. I wanted to protect Jen. Pakiramdam ko kahit na may fasad siyang malakas at maangas, pero ang lungkot niyang tao. Then one day, nakita ko siya sa may isang fast food at kumakain na mag-isa. Gusto ko siyang lapitan at kumustahin pero nangingimi ako na lapitan siya. Kasi ako rin mismo ay intimidated sa kanya. Pero nilakasan ko rin ang loob ko. Ewan ko, there's something about Jen that's magnetic to me. At yung pagkamanong at torpe ko sa babae, parang biglang nawala ng dahil sa kanya. Hi, Jen. Mind if I join you? Hi, Ernie! Sure. So, kumusta naman ang first 2 weeks mo sa office? Okay lang naman. Actually, no. I feel na ayaw sa akin ng mga tao. Pero okay lang naman. Sanay na ako doon. As long as nagagawa ko ng tama yung trabaho ko at happy kayo. Medyo naramdaman ko nga yun eh. Kaya rin kinukumusta kita. Pero I hope hindi ka naman mag-resign, ha? No, of course not. So, sandami ko ng pinagdaanan. I have bigger problems than worry about kung anong sasabihin sa akin ng mga tao. Bakit? May sinasabi ba sila tungkol sa'yo? Well, wala naman silang sinasabing harapan, pero mararamdaman mo naman yun eh kung hindi ka welcome or kung pinaplastic ka lang. Yung mga boys naman, kadiri. I mean, sorry for the term ha, pero minsan ang gross nilang makatingin sa akin. Hindi naman kasi porkit ganito ko, easy girl na ako. Paki ko sa kanila. Are they bothering you? You can file an incident report if you want. It's okay, I can handle them. Sanay na rin ako sa mga kagaya nila. And again, I don't care. Besides, bakit pa ako mag-incident report kung pwede ko naman silang
huntingin sa mga bahay nila at kumanti nang hindi nila nalalaman. Wow, nakakatakot ka ha? Joke lang! I'm sorry parang hindi ako nakikipag-usap sa boss. Okay lang naman siguro, no? Kasi nasa labas naman tayo ng office. Don't worry about it. Alam ko naman na kahit ganyan ka magsalita, hindi mo kayang manakit ng tao. How would you know? Kasi usually yung mga katulad mo na tatuan, yung mga green ng buhok, yung mga astig tingnan sa labas, fragile at malambot talaga deep inside. Papaiyakin mo na naman ako Ernie. Parang kilalang kilala mo na ako. Parang ang tagal na nating magkakilala. May ganun nga akong pakiramdam, Jen. Ernie, may girlfriend ka na ba? Wala. Ako kasi may boyfriend na. Oh. Okay. Alam ko kapag gusto ko ng lalaki. And I could feel that you like me. Pero hindi ka kagaya nila. Pakiramdam ko, hindi lang physical ang habol mo sa akin. Pure yung nararamdaman mo para sa akin. At gusto ko sanang i-explore yon. Kaso hindi pwede. Bukod sa boss kita, may boyfriend na ako. Hindi na ako nakapag-respond kay Jen. Sobrang straightforward at ang bilis niya. Alam ko na siya yung type ng babae na magiging sunod-sunuran lang ako kapag nagkataon. And again, papadudot, while nakakatakot, nakakahumaling din at sa puntong yon ay hindi ko na ininda na may boyfriend siya. Mas lalo lang lumala yung attraction ko sa kanya nang walang ka-warning-warning na sinabi niya na alam niyang may gusto ako sa kanya. At parang bigla rin akong na-zoom papunta sa buwan ang sinabi niya na gusto rin niya ako. Sobrang komplikado papadudot. Pero first time na nangyari sa akin yon. First time na nagulo at naging exciting ang buhay ko. Yung mga sumunod na araw at linggo sa opisina, we tried to be as professional as possible. Pero may mga tinginan na kami. May konting landian na sa pasulyap-sulyap. Patuloy kaming nagla-lunch na magkasabay sa fast food na kami lang. At yung mga lunch na yon, nagkaroon pa ng mga after-work snacks sa cafe. At habang patagal ng patagal, palayo din ng palayo yung mga kinakainan namin. Kahit na hindi namin pinag-uusapan, parang mutually ay may agreement na kami na magkakaroon kami ng emotional affair. At magtatago kami sa mga tao. Bigla din akong nagkaroon ng motivation na mag-ayos. Magpapogi, hindi na ako naka-glasses, nag-contact lens na ako. At yung mga pagbabago na yon sa akin ay napansin na rin ng mga tao sa opisina. Pero all the while ay hindi nila alam kung bakit. At hindi nila alam kung para kanino. At yung taong pinagpapapugian ko, kita ko naman na na-appreciate din niya yung mga pagbabago sa akin. Kita ko na mas na-attract siya sa akin. At hindi lang sa akin ang may nagbago. Kay Jen din. Napansin ko papadudot na mas masaya na siya sa work ngayon. Mas lumiliwanag na yung aura niya. At ayon sa mga kwento niya sa akin, yung huling session niya with her psychiatrist ay natuwa ang doktor niya dahil mas nagiging stable na rin daw ang mood niya. Ang sarap ng pakiramdam na nakakatulong ka sa pagbabago ng isang tao papadudot. Na in a way, I was fixing her. Habang lumilipas yung panahon ay mas lalo kaming nagiging close ni Jen. At mas nagiging mahirap na rin ang pagtatago namin sa mga kaopisina ng friendship namin. Pero ika nga ng sinasabi nila, mas pinipigilan mo, mas sumasabog. Eventually ay napunta na nga talaga sa hindi dapat ang pagkakaibigan namin ni Jen. Okay, wala na yung kotse. Ernie, teka lang. Delikado tong ginagawa natin. Alam ko.
Jen, sa tagal na magkasama tayo, never ka nagkwento tungkol sa boyfriend mo. I mean, mahal mo ba siya? Ilang taon na ba kayo? Ernie, hindi ko binabanggit yung boyfriend ko dahil ayaw ko siyang pag-usapan. So let's not. Ernie, nagkaka-feelings ka na ba talaga sa akin? Hindi naman sa ganon. Fine. O sige, oo. And hindi ko alam kung gaano mo ako kagusto. Pero gusto kita, Jen. Gustong gusto. Gusto kitang maging girlfriend. Ernie, in the first place, hindi tayo pwedeng magkarelasyon dahil boss kita, okay? Pwede naman ako magpalipat ng department. Pwede akong mag-resign. Ano ka ba, Ernie? Huwag mo nga sirain ang buhay mo dahil sa akin. What? Hindi mo sinisira ang buhay ko, Jen. In fact, ngayon lang ako nakaramdam na buhay ako. You make me feel alive. Na-excite ka lang kasi boring ang buhay mo. Jen, huwag na tayo maglokohan. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Alam ko, na-fall ka na rin sa akin. Ernie, kung ano yung meron tayo, hanggang dito na lang to. Huwag na nating sirain to by committing to each other. Masaya naman tayo ng ganito, di ba? Jen, sagutin mo na lang ang tanong ko, okay? Mahal mo pa ba ang boyfriend mo? Oo. Hindi yan totoo. Oo nga eh. No, you don't. And you know it. I don't know, okay? Basta ang mahalaga, hindi ko siya pwedeng iwan. Pero bakit? I don't understand. Kasal na ba kayo? May mga anak na ba kayo? Bakit hindi mo nalang palayain ang sarili mo? Niloloko mo lang siya, pati na yung damdamin mo. Iwanan mo na si Lowell. Hindi ko pwedeng iwanan si Lowell. I can't. May sakit siya. Ikamamatay niya. Doon ko na nga nalaman na may violent tendencies ang boyfriend ni Jen. Na kaya pala hindi niya magawang makipaghiwalay dito ay dahil may history ito ng pananakit kay Jen. Maski mismong sa sarili niya. Kung nagkakat si Jen ng braso, ang boyfriend niya ay mas malala dahil suicidal. Hindi ko akalain nung sinabi ni Jen na delikado yung relasyon namin. Na literal palang delikado para sa kanya at para sa boyfriend niya. Kaya pala tumigil ng 6 years ang relasyon ni Jen at ng boyfriend niya. Noong una akala ko ay bored lang si Jen, kaya siya nakipag-affair sa akin. Yun pala ay hindi siya makawala. Kahit na sinasabi niyang hindi niya alam kung mahal niya ang boyfriend niya o hindi. Papa Dudut, alam ko na hindi niya mahal ito. Bilang nagtatrabaho ako sa HR, psychology graduate ako at alam ko na kung ano yung nararamdaman ni Jen. Malamang ay hindi na nanggagaling sa pagmamahal kay Lowell, kundi sa takot. Takot na may mangyaring masama at takot na may gawing hindi rin maganda si Lowell sa sarili niya at sa kanya mabunto ng sisi. Nang naikwento sa akin ni Jen kung ano ang naging reaksyon ni Lowell nang minsang sinubukan niyang makipaghiwalay dito, ay nakuha ko na kung bakit hindi niya maiwanan ito. Ang lala nga pala talaga. At doon ko rin na-realize kung gaano kagulo yung sitwasyon na pinasok ko. Naglalaslas si Jen kapag nai-stress siya. Yung boyfriend naman niya, homicidal na, suicidal pa. Hindi ko rin alam kung kaya ba sila nagkagustuhan dahil pareho silang damaged people. O baka yung nitong huli na at after na niyang maging boyfriend si Lowell kaya nagkaganon si Jen. Naintindihan ko na kung bakit cutter siya. Dahil kailangan siya ang palaging magsisave at umiintindi at maging mature. Sa sarili niya lang binubunton yung galit niya. She doesn't want to die. She wants to punish herself. Sa mga kwentuhan kasi namin ni Jen, Papa Dudut, ay nagkaroon ako ng sense na dating masiyahin siya.
na dating simple lang ang gusto niya sa buhay. Ang sabi nga niya, kaya daw siya naa-attract sa akin ay dahil na-remind siya sa version ng sarili niya noong buo pa siya. Bago siya winasak ng relasyon niya at ng buhay. And while she felt trapped sa relationship niya kay Lowell, nakakahinga siya kapag kasama niya ako. At para sa kanya, sapat na yon for now. At ako naman habang tumatagal ay mas nahuhulog at nahuhulog pa kay Jen. Imbes na i-take ko yon as a red flag na layuan na siya, mas lalo tuloy akong nahulog sa kanya, Papa Dudut. Minsan din, naiisip ko kung gusto ko ba talaga si Jen o kung naaawa lang din ako. Siguro ay pareho. Pero ang iniisip ko lang ay gusto kong ipagpatuloy kung ano man ang meron kami, kahit hiram lang at kahit nabawal. Eventually, kahit sa opisina ay nahirapan na rin kaming magtago ng aming relasyon ni Jen. Eventually, pinagchismisan na rin kami ng mga tao sa office na alam kong makakaapekto ng hindi maganda sa employment ko. Ang chika nga, doon nga daw sa parking lot nagsushort time. Weh, paano naman nalaman? Eh, di ba sobrang tinted nung sasakyan ni Sir Ernie? Kasi nga may nakakitang janitor. Pumasok daw sa kotse yung dalawa. Tapos after 5 minutes, yung muyog-yug na yung kotse. Aba, matindi. Tangik! Uy, ano ba? Sorry. Hinaan mo nga yung boses mo, baka may makarinig sa'yo. Sus, alam na rin naman yata ng lahat ng tao sa opisina. Si CEO na lang ang hindi. Eh, paano kung sila mismo makarinig? Wala yun dito. Sa labas naglalunch yung dalawa na yun. Ayun pa, ilang beses na silang nahuli na nagde-date sa labas. Uy, in fairness, gumwapo nga si Sir Ernie, ano? Kainis nga eh. Tagal ko ng type yung si Sir Ernie. Sa ganung babae lang pala mapupunta. Alam mo, kahit naman siguro wala sa equation si Jen, ay never kang magiging type ni Sir Ernie. Leche to? Oy! Shh! Oy, teka muna. Eh, di ba may boyfriend yung si Jen? Nakita ko minsan sinundo siya dito eh. May tsura yung boyfriend niya, ha? Eh ano naman kung may boyfriend? Eh tsura pa lang ni Jen, parang tatlo-tatlong lalaki na pinagsasabay niya eh. Tingnan mo nga. Kaya pala walang makaporma sa amin dito kasi yung boss pala ang gusto. Oo nga, ang tagal ko nang gustong aswangin yun eh. Gustuhan nyo dun kay Jen. Mukhang easy to get. Hati, siyempre, lalaki lang. Malaki yung ano, ganun. Yung puso niya. Sa matambok yung ano, yung utak niya. Si Jen ba pinag-uusapan nyo? Ay, sir. Hindi po. Hindi po. Kanina pa ako nakatayo dyan eh. Hindi nyo ako napapansin kasi ang sarap ng kwentuhan nyo. Sir Ernie, sorry po. Hindi nyo ba alam na pwede ko kayong gawa ng incident report sa mga ginagawa nyo? Lalo na kayo mga lalaki kayo. Ang dudumi ng mga bibig nyo ah. Hindi nyo na ginalang yung babae. Bordering on sexual harassment na yan ah. Bakit, sir? Yung inyo rin naman technically, hindi po ba? Ang kaibahan lang, nag-e-enjoy din si Jen. Kaya hindi sexual harassment? Anong sinabi mo? Kapapastos ka! And of course, nasisanti ako, Papa Dudut. Mabuti na lang at magandang naging performance ko for the past 5 years ng pagtatrabaho ko sa kumpanya. At kilala ako ng boss ko. Kaya naman sa halip na sisantihin ako ay pinag-force resignation na lamang niya ako para hindi ako magkaroon ng masamang record at madaling makahanap pa rin ng trabaho. Yung mga lalaki naman sa amin na nakasuntukan ko ay muntikan na rin nila akong sampahan ng kaso, Papa Dudut. Pero mabuti na lang at naareglo dahil natakot din sila. Marami ang witness at nakarinig ng pag-uusap nila at mga nakakabastos na sinabi nila kay Jen. As a matter of fact,
medyo naging divided nga ang kumpanya. May mga kumampi sa amin ni Jen, may mga kumampi din sa kanila. At meron din namang nakita na parehong side ay may kasalanan. Including na dyan yung CEO namin. Nung exit interview ko ay medyo nagulantang ako sa pag-uusap namin ng boss ko. Ang sabi niya, wag daw akong magpasalamat sa kanya. Pinag-force resignation niya lang daw ako dahil alam niyang hindi ako yon. Kilala niya raw ako at alam niya na naimpluwensyahan lang ako at nadala ng bugso ng damdamin ko para kay Jen. At that point, Papa Dudut, ay hindi ko na rin actually kilala ang sarili ko. Nang dumating si Jen sa buhay ko, pakiramdam ko ay tulog ako ng buong buhay ko at siya ang gumising sa akin. For the first time ay nakaramdam ako ng highest of high and the lowest of low. Kapag kasama ko siya, hindi lang ako masaya. Masayang masaya. Dahil sa sitwasyon namin ni Jen, hindi lang ako malungkot kundi malungkot na malungkot. And to a certain point ay galit din. Lahat na yata ng emosyon ay naparana sa akin ni Jen sa maikling oras pa lang ng pagkakakilala namin. Pakiramdam ko ay nasa roller coaster ride ako sa buong buhay ko kapag kasama ko siya. At sa kanya ko na-realize na gusto ko pala ng roller coaster. Hindi pala siya nakakatakot. Nakaka-addict pala siya. O Ernie, bakit parang hindi ka yata hyper ngayon? May problema ba? Nag-resign ako sa trabaho. Ano? Bakit ka nag-resign? Kanina lang parang normal ka lang naman na pumasok sa opisina. Tapos ngayon pag uwi mo nag-resign ka na? Bakit? May nangyari ba ngayon? Nasisante ako. Ano? Bakit ka naman nasisante? 5 taon ka na dyan sa kumpanya ninyo Assistant manager ka na. Technically, forced resignation so hindi ako nasisante. Kahit ano pa yan. Ang tanong ko, anong nangyari kanina? May binugbog ako. Ay, pambihira! Ikaw? Nang bugbog? Paano? Hindi ko maintindihan. Bakit? Pumasok ako sa pantry. May narinig akong mga lalaki pinag-uusapan yung isang babaeng empleyado namin. Binabastos. Ayun, napikon ako. Binugbog ko. Bakit hindi mo na lang pinagsabihan? Bakit binugbog mo kaagad? May galit ka ba dun sa mga lalaking kaopisina mong yon? O may gusto ka doon sa babae? Basta. Anong basta? Bakit hindi ka makasagot? Ha? Ernie, umamit ka nga. Itong mga nakaraang buwan napapansin ko may nagbabago sa iyo Madalas pang gabi ang uwi mo. Yan babae na yan bang may kinalaman sa pagkakasisante mo at sa mga pagbabago mo? Nay, ayoko munang pag-usapan yan. Ano nga ang sagot mo? Ha? Sino ba yung babae na yan? Bakit hindi mo malang ipakilala dito sa bahay? Maayos na babae ba yan? Kapag hindi naman niya katulad ni Maricel, wag na lang. Wag mo nang dalhin dito. Nay, pwede ba? Ang dami-dami kong iniisip tapos kung ano-ano yung sinasabi mo. Aba, at sumasagot ka na ngayon, ha? Kita mo na nga nang wala na ako ng trabaho ngayon Sasabay mo pa ng mga wala mong kwentang issue. Aba, babaho yan, bibig mo, itiko mo yan, ha? Wala akong pakialam kinatanggal ka sa trabaho o hindi. Nanay mo ako, kaya igalang mo ako. Hindi ko pa nakikilala yung babae na yan, ayoko na sa kanya. Kita ko ng masama ang epekto niyan sa'yo. Nay, tama na! Hoy, bumalik ka dito! Hindi pa kita tapos kausapin! Erning! Ramdam ko na rin na may pagbabago sa sarili ko, Papa Dudut. Kung nangyari ito sa akin noon na nawalan ako ng trabaho, baka sobrang wasak ako. At agad akong maghahanap ng kapalit na trabaho. Pero ngayon, kahit na gano'n ang mga nangyari sa akin ay si Jen pa rin ang nasa isipan ko. Hindi ko na makikita ng araw-araw si Jen. Paano kaya siya trinatrato ng mga kaopisina niya?
Sino na lang ang matatakbuhan niya kapag may nangyari sa kanya doon? Paano kung binabastos siya ng mga lalaki doon? Paano kung pinopormahan siya ng mga lalaki doon? Ang sabi ng mga babae doon ay gwapo daw yung Lowell na boyfriend ni Jen sa personal. Nakita ko ngang may itsura nung inesto ko sa social media. Mahal pa kaya siya ni Jen? Gusto pa kaya siya ni Jen? At mahal ba ako ni Jen? Para akong baliw na gabi-gabing hindi pinapatulog sa kakaisip tungkol kay Jen. Jen. Sa umaga ay mukha rin akong tanga dahil araw-araw ay pinupuntahan ko si Jen at nagkikita kami sa may fast food o sa restaurant para magkasabay siyang mag-lunch at para pa rin makibalita sa kanya. Siguro nga ay napansin din ni Jen na may nagbago sa akin mula nang masisanti ako sa trabaho. Posibleng dahil na-guilty siya. Posibleng dahil natatakot siya na parang nagiging sobrang seryoso na ako sa kanya. As much as I tried to act cool na parang wala lang ang lahat, alam kong nararamdaman ni Jen na talagang na-attach na rin ako sa kanya. And I could feel her slipping away. Hindi ko lang alam kung yung pakiramdam na yon ay valid o baka napaparanoid lang ako dahil sa lahat ng nawala sa akin dahil sa pagmamahal ko kay Jen. Minsan naiinis ako sa sarili ko dahil alam kong nagpapakatanga ako. Kuhang-kuha na ako ni Jen na yung mga maliliit na bagay na ginagawa niya 5 times ay namamagnify sa akin. Isang sentence lang na sabihin niya ay meron akong 50 different interpretations. Natatakot ako dahil parang nabubulag na ako kay Jen. At dahil doon ay nagiging toxic na rin ako. Jen, check-in tayo. Kahit sandali lang. Ernie, may interview ka pa bukas. Hayaan mo na yun. Wag na, Ernie. Wala ka pang trabaho, gagastos na naman tayo. Okay lang. May ipon pa naman ako eh. Ernie naman, wag mo namang ubusin yung ipon mong kakadate at check-in natin. 2 months ka nang walang trabaho. Oh, bakit galit ka? Hindi ako galit. Nag-worry lang ako sa'yo. Huwag mo akong intindihin. Okay ako. Si Lowell. Huwag mo nang sagutin. Sabihin mo na lang na busy ka. Hello, Lowell? Bad trip naman oh. Ha? Wala yun. Office mate ko lang. Iba ang kausap niya. Wag mo na ako sunduin. Mag-OT pa ako. Nasa meeting ako. Sige na, pupunta ako dyan agad. Okay? Love you too. Jen, bakit hindi mo pahiwalayan yan si Lowell? Ernie, alam mo kung bakit. Hanggang kailan ka magiging preso niyang boyfriend mo? Sabi mo sa akin, di ba? Ang tagal-tagal mo nang hindi masaya sa kanya? Ernie, alam mo na ang sagot sa mga yan. At alam mo na rin na hindi ko pwedeng iwan si Lowell. Matagal na nating napag-usapan yan at akala ko dati nang malinaw sa'yo yun. Eh, leche naman kasi! Nawalan ako ng trabaho para sa'yo. So sinisisi mo ko? I'm sorry! Excuse me, Ernie. Hindi ko kasalanan kung bakit hindi mo napigilan yung sarili mo at tagwala ka doon. Thank you, pinagtanggol mo ko sa mga pambabastos na mga lalaki doon. Pero wag mo isumbat sa akin yun dahil kaya ko ipagtanggol ang sarili ko. Hindi kita kailangan. Ano sinabi mo? Ernie, mahal kita pero hindi kita kailangan. Kaya kong sarili ko. At si Lowell kailangan mo. Kailangan mo ng aalagaan? Ernie, alam mong hindi lang ganun kasimple yon. Eto, kung itusok tong ballpen na to sa mata ko, magiging kailangan mo na rin ba ako? Ano ba? Stop! Ano nangyayari sa'yo? Hindi ka naman ganyan dati Dahil sa'yo, sinira mo ang buhay ko! Ernie, ang dami ko ng problema. Wag mo nang dagdagan, please! Bakit siya kailangan mo? Ako hindi! Piliin mo naman yung sinasabi na puso mo! Piliin mo naman ako! Ernie, sa nangyayari sa'yo ngayon, hindi ko na alam kung tama ang sinasabi ng puso ko.
Umuwi ka na! May interview ka pa bukas! Uwi na ako! I'm sorry! Jen! Teka lang! Pabayaan mo ako umalis! Ano ba? Pabayaan mo ako! Kung nasisigaw ako dito! Fine! Sige! Umalis ka! Nandilim ang paningin ko noon, pero mabuti na lang at napigilan ko ang sarili ko. Nagbago na nga talaga ako at ayoko na rin kung ano ang kinalabasan. Hindi ko alam kung sino ang may problema, kung si Jen ba dahil ginawa niya akong ganito o baka dati na rin naman akong ganito. Maraming galit, needy at lumalabas lang ngayon dahil kay Jen. Naisip ko na baka naa-attract ni Jen ang mga toxic na lalaki, kaya baka naa-attract ako sa kanya. At that point, kung ano-ano ang naiisip ko. Buong araw, gabi ay aligaga ako. Mula noong nangyari sa amin yun ni Jen ay hindi na rin ako lumalabas. Papadudot, umabot pa sa point na naging stalker ako. Inaabangan ko si Jen sa opisina. Nagmamasid at nag-create ako ng mga social media accounts para lang ma-stalk ko si Jen online. Ngayong naiisip ko yung mga extent na ginawa ko, nasusuka ako sa sarili ko. At syempre, lahat ng repressed emotion ko, mga tanong ko sa sarili ko, sa buhay, sa Diyos, may tipping point. Isang araw sa pag-i-stalk ko kay Jen ay hindi ako nakapagpigil. Kasama kasi niya noon si Lowell habang naglalakad sila sa kalsada ng gabi. At nakita ko silang nag-aaway. Nilapitan ko sila. Bakit ang tagal-tagal mo lumabas sa opisina kanina? Siguro may kalandian ka doon, no? Well, tama na. Ang dami ko ng trabaho sa opisina, dadagdag ka pa? Nararamdaman ko may iba ka na eh. Sino ba yan? Stop being paranoid, Lowell! Hoy! Kinakausap kita, halika rito! Bitiwan mo si Jen! Sino ba to, ha? Ernie, anong ginagawa mo rito? Jen, nakita ko inaaway ka na naman ito. Ano? Sino ka ba? Paranoid pala, ha? Eh, sino na to, ha? Sino to? Sinabi ko na wag mo siyang sasaktan eh! Kapal na mukha mo, ah! Tama na! Tama na! Ikaw, babae ka! Kailan mo pa ako iniiputan sa ulo, ha? Hoy! Wag mo sasaktan si Jen! Tumigil na kayo! Tama na! Tama na! Jen! Jen! Bumalik ka rito! Get away from me! Layuan niyo akong dalawa! Pagod na ako! Jen! Mahal kita! Mahal na mahal kita! Tama na! Ayoko na! Patahimikin niyo na ako! Yun na ang huling pagkikita namin ni Jen, Papa Dudut. It's been 6 months. For the first 2 months after nang nangyaring yon ay patuloy pa rin akong nag-i-stalk araw-araw at hindi makatulog. Hindi naghanap ng trabaho at inubos lang ang ipon. Araw-araw kong iniisip kung okay lang ba si Jen, kung ano na kaya ang nangyayari sa kanya at kung ano na ang nangyayari sa kanila ni Lowell. Nalulungkot ako at nagagalit ako sa sarili ko because I failed her. Na yung mga nag-iisang taong pwede niyang mapagkatiwalaan, yung pwedeng makinig sa kanya, yung magpoprotekta sa kanya ay nawala pa sa kanya. But eventually, I realized na baka tama nga si Jen. Ang kapal na mukha ko nasagipin siya, gayong hindi naman siya nagpapasagip. And in the process, ako yung nasira. Sinira ko yung sarili ko dahil gusto kong maging savior. Na-realize ko na ako na pala ang nangangailangan ng tulong. Kaya tulad ni Jen, lumapit ako sa isang psychiatrist. Nagpa-assess, nagpa-therapy at para matustusan yon at yung mga naging utang ko na rin, of course ay kailangan kong bumalik sa pagtatrabaho. At sinuwerte naman ako na nakapasok pa rin ako sa isang recruitment agency na medyo ka-level pa rin ang job title. Kahit nga
mas maliit ang sweldo. Naging mabuti na ang kalagayan ko, Papa Dudut. Pero sa kabila noon ay naiisip ko pa rin si Jen. Nagwo-worry ako sa kanya. Mahal ko pa rin siya. At sana kapag okay na ako at malaya na siya ay pagtagpuin kaming muli ng tadhana at liligawan ko siya ulit ng maayos. Kaya din po ako sumulat sa inyo, Papa Dudut, ay para iparating kay Jen kung saan man siya naroon na kung kailangan niya ng tulong, alam naman niya kung saan ako matatagpuan. Yun pa rin ang number ko at yun pa rin naman ang social media accounts ko. At kung gusto niyang muli akong bigyan ng pagkakataon, narito lang ako. Naghihintay sa kanya. Nagpapagaling para sa kanya. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.